at babala! Maraming mga bagong relihiyon ngayon ang hindi na naniniwalang si Kristo ay totoong Diyos na kapantay ng Ama. Ngunit ang paniniwalang ito ay hindi na bago sa ating pandinig, dahil alam natin na noon pa man, ang pagka-Diyos ni Kristo ay hindi tinatanggap ng kanyang mga kaaway, at ang katotohanan na ito ay itinatanggi ng mga Hudyo, dahil sa kanilang mali na paniniwala na hindi maaring magkatawan ng tao ang isang Diyos. Subalit, malalaman natin sa video na ito, kung ilang beses na sinubukan ng Panginoong Hesus na ipapakilala sa kanila ang kanyang sarili, bilang kapantay ng Diyos na Ama. Ngunit, dahil sa kanilang mali na pag-unawa, at galit sa Kanya, kaya sila ay nagnanais na Siya ay pahihirapan, at ipapako sa krus. Tuklasin natin kung ano-ano ang mga relihiyon ngayon na walang pinagkaiba sa paniniwala ng mga Hudyo noon, bilang kaaway ni Kristo. Sa Pilipinas, marami ang mga relihiyon at mga sekta ng pananampalataya, ang hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Katulad ng simbahan ng Iglesia ni Cristo, simbahang saksi ni Jehovah, at relihiyong Islam at marami pa. Ang mga relihiyon na ito, ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa kalikasan ng Panginoong Hesus, ngunit silang lahat ay nagkakaisa at hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang mga relihiyon na katulad nito, ay walang pinagkaiba sa relihiyon noon, na nagpapako ng Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Ang pagpapako kay Kristo sa krus noon, ay bunga ng magkasanib na desisyon ng mga pinuno ng Hudyo, at ng awtoridad ng Roma. Partikular na si Poncio Pilato, bagamat ang pagpapako sa krus mismo ay isang parusang Romano. Maliban na hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ni Kristo sa kanila tungkol sa kanyang sarili. Ang mga pinuno ng Hudyo, ay nangamba sa lumalaking impluwensya ni Jesus sa buong Jerusalem. Matapos ang kanyang mga himala na ginawa, at ang paniniwala ng maraming Hudyo na si Jesus ay ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, ay kinatakutan nila na maaaring mangibabaw si Jesus para sa mga tao, na magdulot ng kaguluhan, o pagbabanta sa kanilang awtoridad. Para sa mga Hudyo, ang pag-aangkin ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, at ang pagpapantay niya sa sarili sa Diyos, ay itinuring na pamumusong, o blasphemy. Dahil dito, naghanda sila ng kaso laban kay Jesus, at hinanap ang kanyang kamatayan. Bagamat walang nakitang pagkakamali si Romanong Gobernador Poncio Pilato kay Jesus, nais niyang ibigay ang kagustuhan ng mga tao, na humihingi ng kamatayan ni Jesus sa halip na palayain niya ito. At pagkatapos ay ipinasa niya si Jesus sa mga sundalo upang bugbugin, at ipako sa krus. Kaya, ang pagpapako kay Jesus, ay resulta ng pagnanais ng mga pinuno ng Hudyo, na alisin siya dahil sa kanyang impluwensya, at mga pag-angkin na siya ay hindi tao lamang katulad nila. Narito ang mga talata na nagpapalinaw na si Kristo ay hindi isang tao lamang. Ang naunang pag-aangkin ni Kristo na siya ay Diyos, ay ang pagsasabi na ang kanyang sarili ay kapantay sa Diyos, sa harap ng mga Hudyo, na siyang nagpapausbong ng kanilang galit sa kanya. Sa aklat ng Juan Kapitulo 10 versikulo 31 hanggang 33. Ito ang nangyayari. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sumagot ang mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang." Ang ugali ng mga Hudyo na ito, ay walang pinagkaiba sa ugali ng mga bagong relihiyon ngayon, na hindi rin naniniwala na si Kristo ay Diyos. Dahil sa tuwing may isang Katoliko na nangangaral tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, para silang nakokuryente at nagagalit katulad ng mga Hudyo. Pero malinaw sa talata, na kaya nagagalit ang mga Hudyo kay Kristo dahil inangkin ng Panginoong Hesus na siya ay kapantay ng Diyos na Ama. Kaya sila naghahanap ng paraan, upang mapatunayan na si Kristo ay nagsisinungaling umano, at nakakagawa ng malaking paglabag para sa kanilang paniniwala sa iisang Diyos lamang.
At para magiging daan upang siya ay parusahan sa kamatayan, sa pamamagitan ng pagpako sa krus. Kaya ang aral na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, ay isang nakakatakot na relihiyon, dahil ang aral na ito ay ang kinamumuhian ng Panginoon sa pagnanais na siya ay parusahan at ipako sa krus. Ang mga membro ng aral na ito, ay nakakaawa kung pagbabasihan natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. At ang paniniwalang nagtataboy sa pagka-Diyos ni Kristo, ang siyang dahilan ng isang nakakatakot na babala ng Panginoong Hesus, na nakasulat sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 8 versikulo 24, ito ang mababasa. Nang angkinan ni Hesus sa ikalawang pagkakataon, sa harap ng mga Hudyo na siya ay ang Diyos noon, at magpakailanman. Ito ang kanyang sinabi. Kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako nga, mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Ang babala na ito ng Panginoon, ay malinaw na hindi para sa mga taong naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos. Kundi sa mga relihiyon na katulad ng mga Hudyo na hindi naniniwala sa kanyang pagka-Diyos. Napakalinaw sa sinabi ng Panginoong Hesus, na ang mga taong ito ay mamamatay na hindi mapapatawad ang mga kasalanan. Dahil sa hindi sila naniniwala na siya pala ang Diyos na nagkatawang tao, ayon sa kanyang pag-aangkin bilang ako ay ako. Ang pangatlong pag-aangkin ni Hesus na siya ay ang Panginoong Diyos, ay mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 4 versikulo 7. Ito ang ating mababasa. Sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilan. At sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato, paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Hesus, nasusulat din naman, huwag mong susubukan ang Panginoon mong Diyos. Sa talatang ito, makikita natin na hindi ang Ama na Diyos ang kausap ng demonyo kundi si Hesus. At hindi ang Diyos na Ama ang kaharap ng demonyo sa pagkakataong ito kundi si Kristo. Tandaan natin na kilalang kilala ng demonyo ang katangian ni Hesus, dahil pareho silang nagmula sa langit, at sapagkat ang Panginoong Hesus, ay ang kanyang Panginoon na pinagsisilbihan noong siya ay anghel pa na si Lucifer. Gayunpaman, itinuloy pa rin niya ang kanyang plano at tangkain na linlanggan niya si Kristo sa desyerto. Alam niya na ito ay nagkatawang tao, at mangyari na ito ay magugutom na rin kaya niya ito sinubukan. Subalit, nang sabihin na ni Kristo, na huwag mong subukan ang Panginoon mong Diyos. Hindi na nagtatanong ang demonyo kung bakit inangkin ni Kristo na siya ay Panginoong Diyos, dahil sa kilalang kilala niya si Kristo noon pa man. Kaya isang araw, noong nakita niya si Hesus na nandito na sa lupa, takot na takot siya. Ito ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 8 versikulo 28-29. Nang dumating si Hesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinasapian ng mga demonyo. Sila ay nakatira sa libingan. Napakababanggas nila kaya't walang sinuman ang dumaraan doon. Biglang nagsisigaw ang dalawang lalaki, ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami kahit hindi pa panahon? Sa talatang ito, makikita natin na mas kilala pa ng demonyo ang kalikasan ng Panginoong Hesus, kung ihahalin tulad sa paniniwala ng mga bagong relihiyon na hindi na naniniwalang siya ay Diyos. Malinaw na makikita natin sa Biblia, na alam ng demonyo, kung saan nagmumula si Kristo, at ano ang kanyang kapangyarihan. Kung ihahambing natin sa mga relihiyon ngayon, partikular sa simbahang Iglesia ni Kristo, Saksi ni Jehovah at Islam at iba pa, na maliban na itinakwil nila ang katotohanan na si Kristo ay Diyos, ay hindi naniniwalang si Kristo ay kapantay ng Ama na Diyos, na siya ay Panginoong Diyos, at may kapangyarihan ayon sa demonyo sa mga talata na nabanggit. Bagkus, gumagamit sila ng mga talata na umano'y nagpapatunay na si Kristo ay hindi totoong kapantay ng Ama na Diyos. Ngunit, taliwas ito sa sulat ni Apostol Pablo na nagsasabi na si Kristo ay kapantay ng Ama, na mababasa natin sa aklat ng Kolosas Kapitulo 2 versikulo 9. Ito ang kanyang sinabi, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao.
Kaya't kayo'y ganap na sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Ang mga talatang nabanggit natin sa itaas na pag-aangkin ni Kristo na siya ay kapantay sa Ama bilang Diyos, ay sapat na upang paniniwalaan. Sapat na rin ito upang makikilala natin ang kanyang katangian, na ayon sa 3 talata, sa kanyang pag-aangkin na siya ay kapantay ng Diyos, ako ay ang ako, at Panginoong Diyos. Subalit, ang 3 katotohanan na ito, ay pilit tinanggi ng mga relihiyon ngayon na hindi naniniwalang si Kristo ay Diyos, katulad ng mga Hudyo noon. Na siyang dahilan kung bakit nila ipinako sa krus ang Panginoon. Kaya walang pag-alinlangan, kung ang iyong kinaaniban na relihiyon ay hindi naniniwala na si Kristo ay isang tunay na kapantay ng Diyos na Ama. Katulad ka rin sa mga Hudyo na nagnanais na si Kristo ay pahihirapan at ipako sa krus. Ako po ay naniniwala na kung ang mga Hudyo noon, ang nagkakaroon ng Biblia tulad sa kanila ngayon, tiyak na sila rin ay maniniwalang si Kristo ay Diyos. Ngunit ang mga bagong relihiyon ngayon na ating binanggit, kahit iilang Biblia pa ang kanilang mananakaw mula sa Katoliko, hindi pa rin sila maniniwala na si Kristo ay Diyos. Kung hindi po ako nagkakamali, kung sila ang nasa katayuan ng mga Hudyo noon, tiyak na hindi lang pagpapako sa krus ang gagawin nila sa Panginoong Hesus. Dahil malinaw na hindi naman po nila ginamit ang Biblia upang ito ay ipapangaral ng wasto, kundi upang maghahanap lamang sa loob nito ng mga talata, na magagamit nila upang patunayan na umano'y mali ang paniniwalang si Kristo ay Diyos. Kahit na nababasa sa Biblia ang kanyang pag-aangkin na siya ay Diyos sa harap mismo ng kanyang mga kaaway. Sana po kahit kunti may napulot tayong aral sa video na ito po si Kuya Tem. Ang inyong lingkod sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, maraming salamat po sa inyong panunood.